Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Secretary Gibo Chodoro, ganap ng alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I won't know. Have you ever seen rain? I won't know. Have you ever Magandang umaga mga kabarangay. Ay, simula na ha. Abay, simula na po mga kabarangay ang election na period, campaign na ha. Abay, ngayon po ay unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. At mga classmates, mga teachers, ready na po ba kayo? Abay, pasukan na bukas mga misis. Ayan, abay, ready na ba ang mga uniforme na junior? At hindi lang yan mga kuya ha, paghandaan natin ang eleksyon. O nga pala, ganba na. Oy, kuyang Jojo Atienza ha, kuyang ha. Palalahan mo itong mga kuyang nating mga responsible gun owners. Baka kahit responsible gun owners baka makalimutan gun ban po simula ngayon ha. May mga COMELEC checkpoint na ha. Baka madali pa tayo ha. At ngayon ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nandun sa libingan ng mga bayani. Maganda yata ang panahon dyan. Walang bagyo, walang ulan, walang ambon, walang low pressure area. Alamin nga natin ang situation mula kay RS number 14, Let Narciso, live mula sa libingan ng mga bayani sa may Taguig City. Miss Let. Lakay, dumating na nga dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani kaugnay ng paggunita ng pambansang araw ng mga bayani. At kabilang sa mga sumalubong sa kanya, sina Defense Secretary Gibo Chodoro, si AFP Chief Staff Romeo Browner, House of Representatives o Speaker Martin Romualdez at Taguig City Mayor Lani Cayetano. Sa mga sandaling ito ay tinataas ang bandila ng Pilipinas at susundan ito lakay ng pag-aalay ng bulaklak dito sa Tomb of the Unknown Soldier dito sa libingan ng mga bayani. Kaya inaasang magbibigay rin ng kanyang mensahe si Pangulong Marcos pagkamat may inilabas na National Heroes Day message ang Malacanang kung saan isa nga si Pangulong Marcos ng sabayang Pilipino sa paggunita ng pambansang araw ng mga bayani. Hinimok ng Pangulo ang bawat isa na pahalagahan at ipagmalaki ang kalayaang tinatamasa ngayon dahil sa katapangan at sakripisyo ng mga ninunong bayani. Hinamon naman ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na maging bayani sa sariling gawa sa pamagitan ng pagiging sapat, masigasig at may malasakit. Binigyang bilang Pangulo na kayang maging bayani ng bawat isa sa pagtataguyod sa kapakanan ng kanilang pamilya at komunidad. Umaasa ang Presidente na ang kabayanihan ng mga Pilipino ang magpapaalad sa mithiing makamit ang bagong Pilipinas na malakas, maunlad, matatag at ligtas para sa kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon.
Sa mga sandaling ito lakay ay sinasagawa na ang pag-aalay ng bulaklak. Miss Let, Yes, lakay. ba't nakahakmas ang bandila? Alamin natin mamaya. Dahil ba sa kay Secretary Toots Ople? Dahil yung kaya or anong dahilan? Oo, yun lang yung naiisip nating dahilan lakay, pero i-confirm natin maya-maya. Ayan, oo. Maganda ang weather dyan sa Taguig, Libingan na Mabayani, Miss Let? Walang ambon, walang ulan? Maliwanag naman ang panahon dito, wala lakay. Mukhang nag-alis sila ng itlog sa Santa Clara kahapon, Ayan, okay. So, sama ba si First Lady dyan? Wala lakay. Wala. Marami bang... Mamaya lakay, babalikan kita Okay, sa, sige. sa kanyang talumpati. Balik mo na sa ilakay. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa Libingan ng mga Bayani. Ayan, alam po niyo mga kaibigan parang hindi tayo sanay na meron tayong ginugunita o ng National Heroes Day ng buwan ng Agosto. Kasi alam natin yun, medyo nakalito nga yung Bataan Day ba? Yan ba ay National Heroes dati April 9 yata yun, kung di tayo nagkakamali, ha? Ayan, Madam Vice President DepEd Secretary Inday Sara. Ayan, Ambet Ocampo. Ayan, explain mo nga. Daming bayan. Anyway, mahabigan, nasaan na po tayo? Ayan, it's a holiday. Chill-chill lang mga kuya, mga ating. Kaya lang paano mag-chill-chill ang ating dagiti kailiento dito Ilocos Norte, ha? Sa Cagayan, Isabela, naku, Diyos ko po, Abra, ayan, kina Apo Lucas Bersamin. At sa Ilocos Region, mahabigan ni, Governor Marilo Cayco, kumusta po kayo sa Batanes? Abay, bagamat mabuti na lamang at humina na ang bagyong Guring, mahabigan, ha? Abay, hindi na yata super typhoon. Super typhoon pa ba ang Guring? Ano ba ang sabi ng Pag-asa? At merong mga ilang lugar po sa bansa ang nasa ilalim pa rin ng signal number 2, ha? Pero may kalakasan talaga, mahabigan, dahil ang center winds ng bagyong Guring 175 kph, ha? Pagkatapos po, mahabigan, ang bugso nito, Gastines, ha? 215 kph, mahabigan. Aba, antindi nito, ha? Ang signal number 2, saan ba nakataas, ha? Batanes, kina Governor Cayco, ha? Diyan sa Cagayan at Isabela. Alamin natin ang latest. Alamin natin ang latest sa Pag-asa kung ano ang kalagayan ng bagyong Guring. At ito pang isang papasok na bagyo. Diyos ko, ha? Abay, siguro makaparian natin dyan sa Northern Luzon. Abay, kailangan natin ng Horacio Imperata. Abay, hindi pa nakabangon na ating mga kabayan sa pagsalanta ng bagyo, ha? Baha, meron na naman. DZRH Weather Bulletin. Latest mula sa Pag-asa mula kay forecaster Chanel Dominguez. Miss Chanel, kumusta ang kalagayan ng bagyong Guring at papasok pang bagyo? Magandang umaga din po sa inyo. Tama po kayo. Nag-weekend na po itong si Bagyong Guring at ito'y nasa na ng typhoon category. Ito'y huling namataan sa 210 km east ng kasiguran Aurora at may taglay na lakas na hangin 175 km per hour at pagbugso na 215 km per hour. Ito'y kumikilos sa direksyon na east-southeastward sa bilis na 15 km per hour. Dahil dito sa Bagyong Guring, meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes, Babuyan Islands, the northern and eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern and eastern portion ng Camarines Norte, kasama na ang Calaguas Island, northeastern portion ng Camarines Sur, at northern portion ng Catanduanes. Itong si Bagyong Guring ay maaaring lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday morning or afternoon. Samantala, yung isa namang binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung huling namataan sa layong east, 2,350 km east
ng Northern Luzon. At ito'y naman mababa naman ang tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Pero once na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito'y tatawagin nating HANA. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Forecasting. Chanel Dominguez po at magandang Chanel, ayan. Yes, So, ano ang epekto ng bagyo dito sa panahon sa Metro Manila naman? Sir, dahil po dito sa bagyo, inihila po nito yung tinatawag nating hanging habagat. Kaya makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila. Ayan, tuloy-tuloy ba yan? Hanggang kailan yan? Habang andito ang bagyo? Yes po, pati po yung papasok po na bagyo, isinihila din po niya or ini-enhance yung hanging habagat. Kaya asahan po natin na magiging maulap pa rin ang ating panahon. Ayan, hindi na super typhoon ang Goring, Chanel? Tama po, nasa typhoon category na lang po siya. Ayan, typhoon category. At wala nang signal number 2 pala. Puro signal number 1 na lang. Tama po kayo. Okay. Itong bagyong Hanag, mahina ba ito? Sa ngayon po, nasa tropical depression na category pa po siya at hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito yung maging category na typhoon once na pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. At wala na bang inasang susunod pang bagyo? Sa ngayon, wala naman po. Okay, sana naman. Okay, Miss Chanel, maraming salamat. Good morning. Okay, maraming salamat po at magandang umaga. Forecaster Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Ayan, kaya lang po ito yata ang hindi namomonitor ng mga taga-Pag-asa, mahabigan. Meron pang 4 na bagyo ang papasok. Ayan, 4 o 5 bagyo, mahabigan. Actually, mga kuya, itong mga bagyong ito, ayan, mararamdaman natin yan, ha? Mararamdaman natin epek yung ng 5 bagyong ito bukas, ha? Daming bayan. Bagyong Petron, bagyong Caltex, bagyong Shell, bagyong Phoenix, bagyong Total. Ay, nako talaga, oo. Energy Secretary Lutilla, ha? Nandiyan pa ba kayo sa Department of Energy? Ano bang ginagawa ng Department of Energy sa mga ganitong sitwasyon, mahabigan? Wala ba silang programang man lang? Kahit na pagtitipid man lang, mahabigan, ha? Yung mga, o kaya, di ba pwedeng kalampagin naman itong mga oil companies? Mukhang niloloko na yata tayo, ha? Parating dinadahilan, ayan, although naintindihan naman natin, pero wag naman sanang ganito na linggo-linggo na lang. Ay, naku mga kuya, mga misis, medyo malaki ang tataas, ha? Abay kuya Apo Lando Marquez, abay Obet Martin, abay malaki-laki itong kuya Modi, ha? Ayan, abay malaki-laki itong oil price increase na naman bukas. Magkano ba sa diesel? Piso nga ba ang ha? Baka umabot ang ng piso ang presyo ng diesel simula bukas. Ay, nako talagang mga kuya, nakakalungkot. Daming bayan. Sandali lamang balikan natin si Miss Nat. Nagsasalita na ba ang ang ating Commander-in-Chief, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyan po sa libingan ng mga bayani. Ayan, kaya pala naka-half mast daw pumahabigan yung bandila. Ayan, kapag araw talaga ng mga bayani, ayan, siyempre nga naman ha? Ang dami nating mga namatay na mga sundalo, ayan, mga bayani, ayan. So, kapag araw pala ng mga bayani, mahabigan ni siyempre may pagluluksa, ayan, kaya naka-half mast po pala ang ating bandila. Ayan, nandiyan po yung mga veterano, ha? Ano bang mensahe nating Commander-in-Chief Miss Let sa ating mga kasundaluhan at mga veterano? Ayan, kumusta kaya ang kanilang pensyon? Abay, buti na lamang ay andyan po si Defense Secretary Gibo Chodoro na nagpapaliwanag, ha? Mukhang hindi naman pababayaan ang ating mga kasundaluhan at siyempre yung mga veterano, retirado, mga pensyonado. Sana naman, sila naman po mahabingan talagang ha? Talagang di naman matatawaran
yung kanilang sakripisyo rin sa pagtatanggol sa ating bayan. Babalikan natin ang libingan ng mga bayani. Mga classmates, mga teachers, babalikan natin ang paghahanda ng DepEd. Sabi po ng DepEd, abay, all systems go. Ready na sila, ha? Ready ba tayo, Madam Vice President? DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, Yusek Michael Poa, ha? Ready na po ba tayo? At ang LTO nga pala, ha? Abay, sabi po ng LTO, sila ay makipagtulungan. Naku, sigurado matarapik bukas, mga kuya. Abay, sandamakmak na traffic siguro abutin natin na bukas sa opening ng classes. At ngayon po ay mga kabarangay, ha? O yung mga tumatakbong gusto maglingkod sa barangay, abay, hinay-hinay lamang po, ha? Ayan. At dahil simula na ang eleksyon na period, abay mga kuya, inuulit natin yung mga responsible gun owners, ha? Abay, huwag magdadala ng baril unless na nakuha kayo ng exemption mula sa COMELEC, ha? Abay, baka magulantang kayo, bigla kayong parahin. Abay, dito lamang sa may kanto ng Roas Boulevard at saka Bendia, nagulat ako. Kaaga-aga, may COMELEC at checkpoint na rin. COMELEC Chairman George Garcia. Daming bayan. Babalikan po natin ang mga isyong yan. At syempre, nako, pati ang Gilas Pilipinas, binagyo, mga kaibigan. Sayang, ano, ha? Sayang, Chairman Noli Ayala, ha? Yan. Mukhang inaalat yata ang Gilas sa Pilipinas. Abay, kala natin, makaisang panalo tayo laban sa Angola, ha? Ayan, inalat talaga. Mukhang hanggang dyan lang talaga ang kaya pa ng ating mga players. Chairman Noli Ayala, ha? Ayan, sabi kasi ni Noli Ayala, anong tsansa nating mag-champion? Suntok sa banyan lakay. Daming Mukhang marami pa tayong bigas na kakainin, mga kuya, ha? Ayan, dito naman sa good news, puro bad news na naman itong mga natutunghayan natin. Dito sa good news, mga kuya, mga misis, mga ateng. At siyempre ito ay para sa mga katulad nating mahihilig magkape. Abay, Secretary Kuyang Noble Dong Mendoza, ha? Baka di mo alam. At Kuyang Hilak Yambao, may twin pack na ang Jims 3+1 coffee mix. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang Jims 3-in-1 coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape. Lalo kung kapeling mo pa ang mahal mo sa buhay. O di ba? Ano pang hinihintay ninyo? Naku, lalo pagka malamig ang panahon. Ang sarap magkape, mahabin yung mainit na mainit, ha? Yung bang nakapasok, Governor sa Kortam, mag-Jims 3+1 coffee mix ka na. Jims 3+1 coffee mix twin pack, tulong para may plus ka sa life. daming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jasmundo. Kumusta po kayo, CJ? Alas 8:27 na po. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Generica Drugstore. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Miss Glenn. Lakay, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos. Larry Gilbert Chidoro Jr. and other members of the Cabinet here today, the National Historical Commission of the Philippines Chairman, Emmanuel Calairo, the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., and the commanders of the other major services, Taguig City Mayor Maria Larnica Cayetano, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, distinguished guests, good morning. We commemorate today National Heroes Day, and as we do so, let us collectively recall the heroic deeds of those who have fought for our honor
and our dignity as a blossoming nation throughout the centuries. From the warriors of old, revolutionary fighters, visionary thinkers, war veterans, and the countless patriots who have helped shape our country into what it is and what we are today, free, independent, and self-determined. To them, we are eternally grateful. May the stories of their courage and wisdom continue to be told and imparted to our youth, that they might be inspired and to strengthen their identity and cohesion of our nation, for not today alone, but for centuries to come. In our journey forward as a nation, we must break free from the notion that heroes are only those who have earned a place in the national pantheon, immortalized in monuments, or those whose names are inscribed in the streets or whose lives are chronicled in biographies. Like the unknown soldier buried in this hallowed ground, unnamed and unheralded heroes too deserve their due recognition. While the memories of our heroes of storied past will never fade, new ones continue to emerge. They are here amongst us in the daily bustle of modern-day society, in our communities, in our own families and inner circles. In their own ways, more often than not in less dramatic, less tragic circumstances, their selfless deeds and sacrifices have the same ability to inspire and to create a possible ripple effect in society. It can be said that most heroes are ordinary men and women, but which faced with the challenges of life, faced with the challenges to their lives, to their country, to their families, to their community, and to their beliefs, it is them who rise up and we show us the act of heroism that is extraordinary. All of us can be heroes, one way or another. We unleash the hero in us when we act genuinely for the good of another, impelled by causes and motives greater, more noble than mere personal interest or vainglory. Heroism is not only to be found in the grand battles and struggles, it also resides in the simplest acts of kindness, of empathy, solidarity that not only move hearts, but also influence minds and actions and change lives for the better. We need the unfading memories and shining examples of our heroes, not only to continually remind us of the noble causes that have led them to their heroic deeds. We also draw inspiration from them for our self-improvement and to possibly develop our own heroic potential. So let us always tell the tales of the heroic deeds of our kababayans, whether they are in the country or outside in the rest of the world. The tale might be the electric lineman from Bacolod City, braving the typhoon Egay floods and risking his life to repair broken electrical wires, to avert the greater danger to the neighborhood. It may be the Filipino farmer who prevailed over harsh weather and economic conditions to ensure a successful harvest that he might feed his countrymen. What to him was mere personal triumph was a crucial fragment of a greater accomplishment, a high level of production of food, which contributes to our goal of food sufficiency for our people, a grand and as noble an aspiration as could be had. There is also, of course, the Filipino teacher, who, in spite of a meager pay, strives not only to be a good educator to our youth, but a patient and persevering servant of government and of the people in many various activities outside of their strict job description. Elsewhere in the world, there is a story of Filipino teachers who lent a hand to an elderly neighbor in need during these terrible wildfires that we are witnessing. We can never disregard the countless tales of our workforce who have bounced back from the agonizing challenges of the pandemic to drive our nation's ongoing economic recovery. These include, of course, our overseas Filipino workers, whose remittances form a strong pillar of our country's economy. We must mention a dear and departed friend
who we can only describe as well as a hero. And that is our good friend who we just lost, Secretary Toots Ople. And she is a perfect example of what true heroism can be. She tirelessly dedicated the better part of her life to promote the welfare of our modern-day heroes. Let not our recognition just be a vacuous expression of consolation for noble efforts. We must give a genuine appreciation and a promise for all of us to do better, to emulate those heroes who we so admire and so honor. We shall not take their heroism for granted. We will not spare ourselves of the moral duty to perpetuate the ideals that they have fought for and to rectify the unsafe, inequitable, or exceptionally difficult conditions that necessitated their selfless needs. Failing in our duty, their sacrifices would have been all in vain. Collectively, their heroic acts, small or large, go a long way and make our country and the world a better place. To them, we once again earnestly dedicate this special day. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang kabayanihan ng puso na nasa puso ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Marami pong salamat sa kilala at pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga bayani at kontribusyon ng lahat ng nakipaglaban para sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi maglalako ang mga bayani dahil sa panahon ngayon, maraming makabago mga bayani na patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga kababayan. Ang mga nagtatagluyod-an niya ng kanilang pamilya at komunidad. Sabi ni Pangulong Marcos, ang kabayanihan ay nasa kabutihan at malasakit para makapagbago ng buhay. Bilanggit nito na nasa mga ordinaryong manggagawang isang bayani. Halimbawa sa magsasaka na sinisikap na magkaroon ng magandang ani para sa pagkain ng mga tao, mga guro na matagang gumagabay sa mga kabataan, mga overseas Filipino workers na malaki ang ambag sa ekonomiya. Binanggit ni Pangulong Marcos si Secretary Toots Ople na isaan niyang halimbawa ng modernong bayani sa pagsusulong ng kapakanan ng mga OFW. Ibigyan din ng Pangulo na hindi dapat isantabi ang kabayanihan ng mga ninuno, kundi gamitin inspirasyon para maging mabuting mamamayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH Network, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Let. Live mula sa libingan ng mga bayani sa may Taguig City. Ayan, mabuhay ating mga bayani. Ayan, maski mga sila ay nasa kabilang buhay na at mabuhay ang mga buhay at mga makabagong bayani, Sister El. Yes, Lakay. Good morning pala muna, Lakay. Good morning, Sister El. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. It's a happy Monday. Ngayon po ay holiday, National Heroes Day. Double pay. At walang ka-traffic, Lakay. Ay, oo, maluwag very ang kalsada. maluwag. Ayan, kasi bukas sigurado masikip na. Ayo. Kasi yung mga nag-long weekend ay babalik na sila. Huwag na kayong bumalik. At saka hindi lang yan, yung mga papasok sa eskwela bukas. Ayun nga pala, Lakay. Oh my gosh. Opening ng classes sa mga public schools na bukas, Sister El. Opening na bukas. Excited na yung iba. Mayroon na ba tayong notebook dyan? Natahi na ba? Kasi di ba, Lakay, tinatahi yung notebook ng iba. Yung iba naman, this spring. Kasi madaling punitin. Yung iba naman, tinatahi. Ako mas gusto ko yung tinatahi. Ganon. Ayan. At yung mga uniforme ng mga anak natin, mga misis, ready na ba? Ha? Nako. Ay, nako. Mura ba ang, di ba nagmahalan ang school supplies sa mga uniforme at mga sapatos? Babalikan po natin yung mga kuya, mga misis. Ayan. Kaya lang holiday na holiday. Ba't para kang pupunta ng, para kang nakagala dress, para kang formal na formal ha? Hindi naman. Pang ano lang tulakay. Balita ko kasi, may magpapalunch mamaya. Charot. Sandali lamang at nasa ating linya ang spokesperson ng Philippine National Police, si Colonel Gina Fajardo. Abay, marami tayong tatanungin. Una yung dating pulis na nanutok ng baril. Oo, napanood mo ba yung video niya, Lakay? Ano kaya naging ranggo nun, ha?
At naku, marami tayong klaklaruin. Yung gun ban. Ayan. Kasi start na po ng filing ng Certificate of Candidacy today. At siyempre, yung first day ng filing of COC ng mga barangay candidates. At first day din bukas. Ayan, opening ng classes. Yung pagbabantay, of course. Colonel Gina Fajardo, magandang umaga po sa inyo, Colonel. Colonel Fajardo. Ayan. Hello, sir. Magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga, Colonel Attorney Gina Fajardo. Ayan. Attorney Colonel, ayan. Ano na po ang nangyari? Sumurrender na po sa Quezon City Police kahapon itong nanutok ng baril na si Willie Gonzales. Una po, dating nga po bang pulis ito at ano ba ang dating ranggo niya? Tama po, Sir Deo. At nung nagsimula na nga pong mag-viral itong video kung saan nakita nga po itong si Mr. Gonzales na nagsasapo ng baril at binatok po yung isa nating siklista ay nagpakita po ito sa headquarters po ng CCTV at kusa pong humarap po doon dahil siya po ay pinaghahanap po. At tama po kayo, we would like to confirm po na itong si Willie Gonzales po ay dati pong pulis. Ito po ay nagsisiro sa serbisyo po noong 2016 po. Ayan. So, siya po ay dinitain sa Quezon City Police Colonel matapos sumurrender kahapon? Hindi po siya kinulong, Sir Deo, dahil napag-alaman po natin na yung nag-viral po na video ay nangyari po noong August 8, 2023 na mga around 6 p.m. At may pinapakita po siya na papel na nagpapakita na pagkatapos po ng insidente po na yon ay nagpunta po silang dalawa sa opisina po ng Galas Police Station at nagkaroon po sila ng settlement at nagkapatawaran at wala pong kasong isinampa po sa kanya nung isa pong nagbiktima. Ayun. So August 8 pa po pala yun, Colonel Fajardo, ma'am. So wala nang kaso pero may mga sumusuporta yata, Colonel. Ayan, kung nagkasundo na sila, kaya lang may mga marisol. Mga solsol. Kailangan yata sabi, hindi, tuluyan mo para magtanda yung... yan. Paano kung eventually may mag-o-open ng legal services mag-file ng kaso? Paano po mangyari, Colonel Attorney, doon sa kanilang tipong arrangement para amicable settlement o ganyan, aregluhan? Kung meron naman pong magre-reklamo on his behalf, ay entertaining naman po natin. Subalit, nagsalita na rin po, Sir Ma'am, General Nick Torre kahapon, yung guest director po ng QCPD, ay pinipilit po nilang kontakin itong siklista dahil nga po sa kanilang pinirmahan na kasunduan ay nandun ang kanyang telepono. Subalit yung efforts po nila na tawagan at i-text po ay hindi po ito sumagot sa anumang tawag o komunikasyon po ng QCPD. But ganun pa man, bukas po ang pamunuan po ng QCPD kung sakasakali magbabago po yung kanyang isip at magsasabi ng demanda laban na dito kay Mr. Gonzales. Ganun pa man, sir, ay on the part of the PNP ay ang ginawa po nating action dyan na based po doon sa ating record ay meron pong mga nakalista po ng mga baril sa pangalan po nitong si Ginoong Gonzales. Kaya nirevoke na po yung kanyang license to own and possess firearms, pati na rin po yung registration ng kanyang baril. At nabanggit din naman po ni Ginoong Gonzales kahapon na kusa po niyang sinuko nung August 8 ang kanyang baril na nakita doon sa video na kanyang isinasa po. Colonel Fajardo, ma'am, ano daw po talaga yung pinaka-totoong nangyari? Yes, Kaya ano po ang paliwanag niya? Kasi kung pinapanood mo yung una, parang di natin alam kung sinadya bang gasgasin yung kotse o ano. Kasi parang medyo putol na yung video po edited na yung mga video Anyway, ano po ang sabi ni Mr. Gonzales? Bakit daw po nagalit? Sinadya bang anuhin yung kanyang kotse? Ayon po, ma'am, doon sa report po ng mga bandang alas 6 na po noong August ay itong sasakyan ng Mr. Gonzales at ang kanyang biktima ay parehong bumabaybay po dyan sa kahabaan po ng kanyang boulevard papunta po ng Quezon Avenue. Nung nandun na po sila sa area, accordingly, ay ito pong
likod na bahagi ng sasakyan ni Gonzales po ay binunggo po ng front portion po ng bisikleta po ni Ginoong Bandolya. At pagkatapos po noon ay nagdire-diretso daw po di umano itong Bandolya sa pagbabike po. At siya po ay sinundan at hinabol nga po ni Mr. Gonzales along Quezon Avenue. At unfortunately nga po, itong si Mr. Gonzales ay ayun nga, nakita nga po sa video ay kinat nga po itong si Mr. Bandolya at tumama din uli yung kanyang bisikleta doon sa na side swipe itong sa kanang bahagi nga po ng sasakyan ni Mr. Gonzales. At yun po, doon po nakita natin sa video na bumaba nga po ito si Mr. Gonzales at yun nga, nagalit at binatukan nga po ito nagbibisikleta at yun nga po pinasay yung kanyang baril. Ano sir, sinadya ba yung Colonel? Sinadya ba yung pagsagi dun sa kotse o aksidente? Well, aksidente po siguro, sir at ma'am. At subalit ang sinasabi niya ay assuming na yun ay aksidente, sana ay huminto siya, subalit tinakbuhan accordingly yung nagbibisikleta itong sasakyan nga po ni Mr. Gonzales. At that led him na habulin po siya at doon nga kinat nga po siya at doon nga po nakita yung video po na yun. Although na hindi naman tama na kasahan ng baril. Sitahin lang sa... Tama po yun sir, kahit pa assuming nga po na siya ay tinakbuhan, hindi wala pong justification na ikaw ay mananakit at the worst pa ay kinasahan mo pa po ng baril yun. Isang tao po. Colonel Jean, ngayon po ay first day ng filing ng COC na sa mga barangay at SK candidates. Paano po yung gun ban, paano po i-implement ito at may mga exemption po ba, Colonel Fajardo, ma'am? Kanina pong 12:01 ng madaling araw po ay nag-start na po tayo na mag-establish po ng COMELEC checkpoint po natin at sa ngayon po ay iniintay po natin yung mga initial datos. Meron na nga po tayong nahuli doon sa mga COMELEC may mga nahuli na? Natin. Ilan na? Meron na po tayong mga initial na nakukuha, subalit hindi pa tayo makapagbigay ng datos sa Sir Deo dahil iniintay po natin yung collated data coming from the region po. But suffice to say, ay naging matagumpay naman po yung unang araw po ng ating COMELEC checkpoint at kanina nga rin bandang alas 7 ay nagkakaroon nga po ng simultaneous kick-off doon sa ating COMELEC checkpoint at magtatagal po yan hanggang November 29 po. November 29. Isa na lang, Colonel. Ayan, kumusta po ang preparation na attorney ng PNP sa opening ng klase sa bukas? Tuloy-tuloy po din po yung ating security coverage, Sir Deo, dito sa opening ng classes bukas. Bagamat sabay-sabay halos itong ating security coverage dahil itong filing of candidacy, yung ating gun ban, yung ating election period ay nagsimula. Pero gusto po natin siguraduhin ang ating mamamayan na may sapat na bilang po yung ating Philippine National Police para makapaglagay po tayo ng tao dun sa ating mga itatalaga na mga police assistance, particularly dun sa mga eskwelahan, at yung ating mga mobile and food patrol ay magtutuloy-tuloy po, lalong-lalo na po doon sa paligid po ng eskwelahan para masiguro po natin yung kaligtasan din po, hindi lamang po ng ating mga estudyante, pati na rin po yung ating mga school official and staff, and syempre yung mga magulang natin ay hindi mag-alala na habang malayo sa kanila yung kanilang mga anak, at safe naman po sila habang sila ay nasa kanilang eskwelahan po. Colonel Fajardo, ma'am. Lakay, bago natin bitawan si Colonel Fajardo. Colonel, ma'am, i-confirm lang namin itong info na may lumalabas na info. Ito pa lang si Wilfredo De Hoya Gonzales ay dismissed daw po pala ito? Nung mag-retire po siya, ma'am, nagkaroon ng kaso nung 2006 at ito po ay siya po ay na-demote at pagkatapos nun ay ito nga pong 20 ay may lumabas po na order na siya po ay dismissed sa serbisyo dahil nga din po sa kasong kalit paso po sa record ay nakapag-retire po siya noong 2016 po. Kaya yung kanyang dismissal ng 2017, ang magiging effect po nun, ma'am, benefit po ay na-cancela din po. Dapat pala hindi na binigyan ng kumbaga dapat bagsak to sa neurotest. Anyway, Colonel, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you. Maraming salamat po, sir, ma'am. Mahibigan ng abogadang spokesperson ng Philippine National Police, Colonel Jean Fajardo. Daming Bayan.
Babalikan po natin mga habilang pang mga reports. Ayan, issue ng pasukan misis bukas, ha? At siyempre, yung filing ng Certificate of Candidacies, abay may mga nahuli na palang lumalabag sa Ganbana. Oo. Kasi ako rin, hindi ko alam eh. Hindi mo ba alam, Lakay? Ngayon alam mo na. Alam Kasi na natin. dapat inaalam na sa mga viewers and listeners natin, Lakay, makinig kayo, magbasa kayo dahil marami na pong mga ipinapatupad na dapat sundin natin. Kasi hindi po excuse na hindi natin alam. At saka may mga nahuli na pala, Kuyang Jojo Atienza. Ayan, Kuyang, yung website mo, yung group chat mo, ha? Group chat natin dyan. Abay, i-update nyo na. Yes, paalala. Ayan, wag magdadala ng baril dahil gun ban. At yung may makuha na exemption, abay, wag daw kukuha ng tapang sa baril. Tsaka tama naman yun. Wag tayong, hindi porket may baril ay matapang tayo. Ayan, totoo yan. May mga tumatapang pagka may baril eh. Bakit nga ba ganun, Lakay? Pampatanggal ba ng nervyos ng baril? Ewan ko ba? Babalikan po natin mabigan ang ilang pang mga reports. Oy, birthday pala ni Ninay Chavez. Oy, si Ninay. Happy birthday, ang, Ninay. Unika iha ni Yusek Cesar Chavez ng DOTR. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:54. Standby Edwin Duque, ha? Aba, yung filing ng COC sa barangay at SK elections, aba, nagsimula na. Aba, babalikan po natin ni Standby Standby Edwin Duque, ha? Andito na po mga kuya, ha? Andito na ang pinakabago nating paborito. MP Chaser Sparkling Apple Iced Tea. Bagay na bagay sa MP. Walang halong biro at walang halo-halo rin. Napakasimple at napakasarap. Shot ng MP, sundan mo na malamig na MP Chaser. Refreshing talaga yan mga kuyang. Sinong mag-aakala? Abay, may isa sarap pa pala ang MP. Ano pang hinihintay ninyo? Try nyo na mga kuya. Oras, Sister L. 3 minutes after 9. Number 1. L. It's 9:05. Sandali lamang, Christian, standby Edwin, standby Edniel Parosa. Abay, batiin lang natin itong mga batang estudyante na nagbigay ng karangalan sa atin sa London Bridge. London Bridge is falling down. Abay, yung mga batang estudyante ng Oriental Mindoro, si Governor Oriental Mindoro. Oriental? Abay, anong taon ang mga ito? Abay, dapat bigyan ng heroes welcome ang mga ito. Panalo sa London, ayan, International Awardee sila, Sister L. Sa World Innovative Student Expo. Ayan, ang tawag nila ay iWise London. Abay, tumanggap ng medalya, bagamat hindi na ako yung gold. Meron man silang 3 silver medals at 1 bronze. Congratulations sa mga batang mag-aaral na sina Maurice Casanova. Kilala ko yata ito, Kuyang Tiger Casanova. Mukhang pamangkin natin ito. Galing-galing. Si Antonio Gabriel Goco, Mateo Goco, at Rio Joyce Ramos. At batiin din natin yung kanilang teacher, ayan na si Noida Castro. Yan. Pero kailangan natin, pampagana sa mga batang estudyante pambigyan ng inspirasyon. Yes, ayan. Ano din nila yan? Motivation para mas magpursige. At siguro yung mga dapat ganito, Madam Secretary VP Inday Sara Duterte Carpio, yung mga estudyante natin na na nabibigyan ng parangal, nanalo sa abroad. Siguro dapat bigyan din sila natin ng recognition, Ayan, para lalong ganahan ating mga estudyante, di ba? Kuyang Chief, ayan, Kuyang Chief General Berucipul Rica Marquez, ang dating PNP Chief. Happy birthday, Kuyang, Abay, binabati ang dating mong girlfriend. Luz is the name. Si ating Luz. Luz, bibinda ka ba ating Luz? Luzon, Visayas, Mindanao ka ba? At siyempre, binabati ng mga brethren at mga mista sa PMA Sandigan 82.
Happy birthday din kay, General din ito, birthday din ito, ha? General Ricardo Noblesa, PMA Class 72, happy birthday. At Colonel Abner Viray, pagbati mula kay Colonel Kuyang Joseph Dator. At happy birthday pa kay Pastor Tony Birol, from CIDG Advisory Council. At kay Father Alexander Fajardo, the golfing priest, Wow naman. Pari na, golfer pa, ha? Ayan. Binabati ni Commissioner Attorney Siegfried Mison. At happy birthday din kay Sis BJ Guerrero Nicolas. At ganun din kay Brad Mayor Jason. At good morning. Happy birthday din. Belated happy birthday kay Kuyang Noble Jovi Almasana. Pagbati mula sa Makiling Lads, Makiling Shrine Club, at kay Kuyang Nonong Mendoza, Dr. Colyantes, at General Edwin D. Ocampo ng GSIS. Maganda umaga po at happy birthday. Damdamin. Lakay, tinatanong mo kanina yung mayor ng Oriental Mindoro ay Governor ng Oriental Mindoro ay si Governor Humerlito Bons Dolor. Siya ang governor lang. Bons Dolor. Ayan, bigyan mo ng heroes welcome, ha? Kuya Tiger, ayan, saang taon ba? Anong school ba itong mga batang ito para mai-recommenda natin sa DepEd na bigyan din ng recognition ang mga ito, ha? Damdamin. Tatawin natin ang mga report, Sister L. Si Pangulong Bongbong Marcos, inaprubahan na ang joint patrols ng Pilipinas at Australia sa South China Sea. Tinabla na yata yung sa PLA, ha? People's Liberation Army ng China, ha? Alamin natin lakay ang detalye niyan sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng Pilipinas ng joint patrols kasama ang tropa ng Australia sa South China Sea. Ito ang ibinalita ni Armed Forces Chief of Staff, General Romeo Browder sa TVH News. Matapos sa patumpay na joint amphibious assault drills ng dalawang bansa kamakailan. Sa ating panayam, kinumpirma ni Bronner ang naging pahayag ni Australian Defense Minister Richard Marles na malapit kang may sa katuparan ng sabayang pagpapatrolya ng Pilipinas at ng Australia sa kontrobersyal at pinagagawang teritoryo. Sabi ni Bronner, approve na kay PBBM maging sa liderato ng Australian government ang joint patrol sa bahagi umano ng kampanya para sa isang rules-based na galawan sa Indo-Pacific region. Ibinigdag ng heto ng Sundotahang Lakas ng Pilipinas na bukas din ng AFP para magsagawa ng joint patrols kasama ng ilan pang mga bansa para maigiit ang umiiral na patas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Una nang ipinagpag ni Bronner ang isyong pagpaparamdam sa China, ang paglahok ng bansa sa exercise alon ng Australia ilang linggo lamang matapos ang water cannon incident sa Ayungin Shoal. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Pinaplano pa rin ho natin yung mga detalye. Pero in essence, ay approve na po ng ating Pangulo at ng liderato ng Australia, pati na rin po yung ibang mga bansa. At maaaring magkaroon tayo ng mga joint patrols. This is to ensure na we maintain a free and open Indo-Pacific, no? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito. Lakay. Ayan, so yung PLA, yung People's Liberation Army ng China, tinabla na nga ba yung alok na magkaroon tayo ng joint military exercises? Wala pang confirmation dyan, Lakay, pero sa bahagi naman ng Armed Forces of the Philippines, mukhang tayo ang ayaw. Mukhang sa atin. Siyempre man. Paano ka makipag-joint exercise sa nambubuli sa atin? Di siyempre sa mga kaibigan, kakampi. At ito nga Lakay, last week, pumugong yung balita na 4 na bansa yung magkakaroon ng joint patrol sa South China Sea. Pilipinas, US, Australia at Japan. Una na itong itinanggi ni General Bronner. Pero sa ating ulit na pagtatanong nga, sa ating panayam sa kanya, sinabi niya na inaprubahan na ni Pangulong BBM itong joint patrols with Australia. At ang good news pa, niluluto na rin yung joint patrols with US, Japan, Australia. Tayo
4 lakay sabay-sabay na joint patrol sa South China Sea. Sana isama na rin yung Vietnam. Matatapang yung mga Vietnamese, mga Vietcong. Hindi umuurong eh. Isa rin sila doon sa claimants eh. Pero kung matatandaan natin, lakay itong US at Japan may maraing pagkondina doon sa nagawang aggressiveness ng China. At yung pinagkaiba siguro nitong mga bansang ito, doon sa Vietnam, yung Australia, US at Japan, hindi sila direct claimant sa South China Sea. So, yun yung claimant din kasi ang Vietnam, kaya hindi pwedeng kasali. Wala namang it doesn't follow naman. Pero yun siguro yun yung pinaka-factor na mga kaalyado natin dito sa joint patrols na niluluto ang AFP. So malaking detalye ito at tabayanan natin kung ano yung magiging detalye. Lakay. Malalim ba ang baha sa Araneta Coliseum kagabi? Nako. Basa ang punda, lakay. Basa ang punda. Basa ang punda ng mga Pinoy kagabi. Marami ba ang napapasuntok sa hangin at luhaan na kagabi matapos talunin ang Gilas Pilipinas? Napakaingay ng Big Dome, sold out na crowd. Higit sa 12,000. Napakaingay. Grabe yung festivities kagabi. Tapos biglang ang lamyan. Lalo nang lumama ang Gilas ng 11 dun sa second quarter. Yes, lumama tayo ng 11 points. Tapos sinagol ng Angola. Last 2 minutes lakay, nag-rally tayo. Courtesy of consecutive baskets ng Gilas. With Guy Soto and Jordan Clarkson leading the way. Kaya lang, ito nga, less than 1 minute, biglang nag-press yung isang gwardiya ng Angola. At tapos nun wala na, yun na, lupay-pay na tayo. Paano ba yung chance nila, Edniel, niyan? Kasi di ba parang ilan ba yung... Dalawang talo na tayo eh. Sino ba makalalaro natin sa susunod? Ilang games pa? Balik ganito ang senaryo lakay, sa buong bracket o sa group ng Pilipinas, ang na teams ito, tayo na lang yung wala pang panalo. Pero, dahil tinalo ng Dominican Republic yung powerhouse o yung malakas na team ng Italy kahapon, nagkaroon tayo ng tsansa na maliit lang, napakaliit na tsansa para makaabante pa rin sa second round if matatalo ng Gilas yung Italy bukas. So kapag natalo ng Gilas yung Italy bukas, ang lakas-lakas niyan. Pag natalo ng Italy ng Gilas yung Italy bukas, tapos kapag natalo ng Dominican Republic ang Angola, ibig sabihin lakay ay magkakaroon ng 3 team sa grupo natin na may tig 1 win and 2 losses. So, target natin. Magkaroon ng 3-way tie. So, lalaro pa ang Gilas Pilipinas? Tomorrow. So, dapat may panalo natin yon versus Italy. At dapat, yung Dominican Republic, matalo yung Angola. Teka, para Edniel, magkaroon ng 3-way tie. Pagka natalo pa tayo bukas versus Italy, wala na. Wala na. Kasi may bracket lang yan, di ba, Edniel? Yung first group phase. Although, syempre, ang World Cup, nagpapatuloy sa ating bansa. Again, championship lakay dito yan sa Pilipinas gagawin. Pero wala na yung Gilas kung sakaling matatalo tayo tomorrow. Patay kang bata ka, sabi. Sana manalo, no? Pero saan tayo nagkamali? Saan nagkamali si Coach Chot at mga players natin? Parang binabash Edniel si Coach, ha? Wala naman tayo tinapatungkulan. Pero kung kung full game ang pagbabatayin kahapon, I'm sure mag-a-agree din sa akin yung ibang mga reporters. Talagang tayo napuruhan tayo sa ilalim. Mukhang mahina ang depensa natin, tsaka aliliit natin, no? Ang tatangkad ng mga player. In fairness, kung Gilas team natin, kung di ako nagkakamali, pinakamatangkad sa history ng mga Pilipino. Ganun ba? Meron tayong 7'3", si Guy Soto, si Gunmar, 6'11", tapos si AJ Edo, 6'10" yun. Matangkad yun. Pero yun nga lang, inalat talaga. Bubutasan tayo kahapon. Saka yung mga tres natin lakay, gaya yung pinabili ko sa'yo kahapon. Sablay? Second half, wala talaga nagpupul. Wala talaga. Sino ba mga tumira ng 3-point shot na sablay? Marami tayong open looks at good looks lakay kung tutuusin kahapon Kaya lang Kinabog na dahil sayang. Pero in fairness sa first game, yung first game natin maganda. Si Jordan Clarkson, anong nangyari sa kanya? Si Jordan Clarkson lang yung tanging player sa buong gabi na may double-digit figure para sa mga Pilipino. Malaking malaking dagok yun dahil dapat syempre may backup pa rin siya.
Nagtapos lang siya ng may 21 points o di ako nagkakamali or more than 20 points. Dapat may backup siya eh. Di nabigyan ng chance si Thompson Carbine AK-47. Scotty yun lakay. Scotty Thompson kaya nga. Nakapaglaro naman ng lakay, halos lahat. Kahapon nakapasok na rin sina CJ Perez, isa ring scorer or offensive guard. Pero yun nga, hindi talaga umayon sa atin dahil again, lumamang tayo ng 11 pero nagtapos ng game nang tayo naman ang nakabaon 10 points. Okay, sige. Maraming salamat, Daniel. Sayang. Sana manalo tayo sa versus Italy. Ayan. Dumbing. Maraming salamat, Street Boy number 52, Edniel Parosa. Gusto ko yung Street Boy talaga. Parang Backstreet Boys talaga to lakay Siyempre, mga Street Boys natin, gagandang lalaki ang mga yan. Syempre. Anong sinabi ng mga K-pop dyan, mga Ilalaban natin yan. Ilalaban natin. Ano ba yung sa Korean? BST ba yan? Na BTS lang. BTS. BSTN company pala yan, iba pala yan. Lakay, local ibang pala yan. Panahon nyo. Standby, Chairman Noli Ayala. Sandali naman po at meron lang kaming ilang commercial dito, ha? Pero kung nagiging malilimutin po tayo dahil sa dami ng iniisip, inaasikaso mga misis, lalo't pasukan na bukas. Naku, pagkatapos hindi pa tayo nakabili ng school supplies at uniforme ni Dayunyo at saka ni Nene. Naku talaga. Ma-stress ka talaga mga misis. Pagkatapos yung mga anak natin, abay parang tinatamad pang pumasok, ha? Although iba gustong-gusto nang pumasok para makita yung kanilang mga classmates. Ayan. At huwag tiisin talaga ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold. Alam mo naman ang Memo Plus Gold, Chairman Noli Ayala, ha? Abay, ito po ay isang herbal supplement. Gawa sa 100% pure and natural Bacopa Monnieri. At sabihan ni Professor Boy Benessa na pagtibay na sa clinical studies at ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert. Ano man nating gawain at trabaho kay pag-aaral. Nako talaga, back to school. At syempre, para always sharp, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po yan sa Mercury Drug. Available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Dumbing. Sandali lamang, Chairman Noli Ayala. Standby Edwin. Standby Christian Manyo. Ora Sister L. It's 9:20. Ayan, dapat na bang palitan si Coach Chot Reyes? Si Coach Timcon na ba ang dapat ipalit? Alam mo ba, Lakay, may nag-comment dito, sabi ni Nilda Manansala, sayang, bakit ikaw pa coach? Anyway, talagang gano'n inalat tayo, ha? Ayan. Bilog naman ng bola kasi talaga. Pero Senator Manny Pacquiao, kuyang, ha? Abay, idol, ha? Hinahanap ka ng coach ng Italy, ha? Asaan ka daw? Ayan, gusto ka raw ma-meet nitong coach ng Italy na galit sa isang referee. Ha? Gusto bang sapakin? Mukhang hindi niya gusto yung mga tawag Lakay eh. Abay, gustong mag-ala Jawa at saka Big Boy Reynoso, ha? Nanapak ng referee, basketball po ito, hindi boxing. Sandali lamang at batiin lang natin itong mga kuyang natin at mga sundalo dyan sa 51st Engineering Brigade dyan sa Camp Atienza, Libis, Quezon City. Ayan, sina kuyang Jomi Balino, ha? Ano ka ba kuyang? Colonel o General na? Ayan, batiin din natin itong, sina Attorney Brigadier General Benji Silo, Director ng PNP Civil Security Group, birthday ba, ha? At standby Nicole Lopez. At mamaya, babanggitin natin yung mga bawal, ha, mga guidelines dito po sa Daros na barangay at SK elections. Sa ating pagbabalik, Ora Sister L. It's 9:26. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Maraming salamat po. Sama-sama tayo, Pilipino.
Oy, kayo mga netizens, huwag niyo namang sisihin si Coach Chot Reyes. Sabi nila, in Coach Chot, we trust. Kayo talaga. Sandali lamang at pasensya ka na, Chairman Noli Iyala, ha? Pasensya natin truck tong commercial namin. Anyway, alamin nga natin ang assessment ni dating Chairman ng Philippine Sports Commission, Noli Iyala, dito sa performance ng Gilas Pilipinas. Chairman Noli, sir, magandang umaga po ulit sa inyo. Good morning. Magandang umaga. Nakikita kayo at Sister L. lahat po ng yun. At Sister L, magandang umaga po. Good morning, at sir. Lahat ng tagapakinig po. Magandang umaga. Alam ko, personal kang nanonood. Ano ang assessment mo sa performance ng Gilas, Chairman Noli, sir? Naku, talagang kahapon tayo ay hindi lamang nalungkot, na-disappoint tayo sa laro ng Gilas, lalong-lalo na noong second half na kay Mayor. Talaga namang pag nakikita mo yung ating kupunan, malakas at meron pong galing. Ang problema, parang, ewan ko kung saan napunta yung tapang at saka yung puso. Maraming beses na yung kalaban natin, yung Angola, naiiwanan sa depensa. Kaya ang nangyayari, puro libre ang tira. Hindi ko maintindihan kung bakit parang tayo pa ang wala sa home court. Parang sila ang kinakabahan yung ibang tentative sa mga atake nila. Pero pag sila umaatake, maraming nangyayari maganda. Kaya hapon, laki kayo, halimbawa, ang dami na ating turnovers na naman. Talo tayo sa offensive rebounding at yung ating 3-point shooting. Diyos, Mariosep, parang pinulot sa kangkungan. 4 na beses lang tayo nakashoot sa 20 ata. So, mga 18% lang yung ating percentage. So, talagang napakababa. Yun ang sinasabi natin. Kailangan nating tumira ng maganda at rebound dahil ang lalaki ng kalaban para tayo manalo pero hindi natin nagawa yung kahapon. Para bang kumbaga sa sabong na-chope ba ang mga manok natin? Oo. Chairman. Alam mo, yung isa pa nakita natin, no? At ako, ito, ewan ko nakausap ko si Coach Tab Baldwin noong Sabado. Opo. Sabi ko sa kanya, hindi ba tayo kulang sa point guard? Ang sabi niya, alam mo, ngayon sa panahon na to, wala na, positionless na daw ang basketball. Pero kahapon, alam mo, exposed tayo sa kakulangan natin ng point guard. Yung mga tipong Alapag, tipong Tenorio, Castro, na nagdadala ng bola at nagtitimon at nagsasabi, easy lang, relax lang tayo, no? Wala tayong ganon, yung tinatawag kong emotional at spiritual leader. Parang walang tinitingnan ng mga player na anong gagawin natin ngayon na tinalamangan na tayo. You know, those little things lakay Mayor. Isipin nyo kahapon na magaling si LA. Doon magaling si LA, doon magaling si Jimmy Alapag na easy lang, kaya pa natin to. Parang kulang tayo sa ganun. Isa pa yung ating mga malalaki, parang kahapon super bagal at hindi tayo makakuha ng mga bola. Alam mo, lakay Deo, ang ating fast break points na ibinigay sa Angola, 17 kontra 4 lang para sa atin. Wow. Ang ibig sabihin nun, hindi bumababa sa depensa ang ating kupunan. Yung second chance points, yung follow-up, pagkatapos maka-rebound, 14 ang Angola, 8 lang tayo. Again, talong-talo tayo sa pagdating sa rebound, pagdating doon sa tinatawag namin sa basketball na 50-50 balls, yung bang bolang nasa sahig at hindi makuha natin, ang nakakakuha ang mga kalaban. At yun, alam mo, ang elemento doon is sipag. Yung bang gigil, yung pagnanasang makuha kagad ang bola. Parang kulang na kulang talaga ang energy, lalong-lalo na sa second half. And of course, yung isang malaking pagkakamali kahapon, umahabol na tayo, down tayo by 16, hinabol natin, bumaba sa 5. At may mga 1 minute and a half na lamang at bola ng Angola, nung pagpasa sa loob do sa malaking player ng Angola, yung si Fernando, hinabol sa likod ni RR Pogoy. Nalibre tuloy yung bantay, hindi naman kailangan at nakashoot yung bantay ni Pogoy ng 3-point. Lumaki sa 8. Sayang at nandun na sana yung momentum. Again, those little things na pagkakamali natin, parang hindi nakakapag-usap. At sayang talaga sapagkat lumamang na tayo kahapon ng 11 at napabayaan pa natin. Susunod na laban natin, Italy. So ano ang lesson learned? Ano ang dapat nating gawin, Chairman Noli Iyala, sir?
Alam mo, hindi naman ako eksperto sa ganyan at ayoko magsabi ng kung anong dapat gawin. Pero ang importante dito, Lakay Mayor, isipin natin na kaya natin ng Italy sapagkat natalo ang Italy sa Dominican Republic. Hindi naman tayo malayo sa Dominican Republic nung ating ipinakita yung ating magandang laro. Although, talagang paborito itong Italy. So ako, medyo mahirap ang ating laban. Ang Italy, Lakay Mayor, unang-una ho, malalaki din yan at mapibilis. So, again, ang ating depensa, kailangan bumaba ka agad. Pangalawa, siguro, again, isipin natin yung ating turnovers, no? Ang napakarami nating turnovers sa dalawang laban, nag-average tayo ng 17 turnovers, no? So, ang dami natin binibigyan na possession sa kalaban. So, dapat bawasan natin yan. And again, ang isipin natin, home court tayo Kung tayo matakot. Dapat matapang ho tayo Nasa home court nga tayo kung ano man ang mangyari dyan, atake lang ng atake sapagkat hindi po pwede yung parang very nag-aalanganin po silang lumaban. So, anong chance natin kung halimbawa manalo ang Gilas versus Italy? Ano ang mangyayari, Chairman Noli, sir? Ang chance na lang po natin para makausad dito sa torneo ay ma-force yung tinatawag na triple tie na kay Mayor. No? Ngayon, ang ating record ay 0-2. Ang Angola ay 1-1 at ang Italy ay 1-1. Ang Dominican Republic ay lusot na dalawang panalo na. Pag natalo natin ang Italy, 3 tayong kupon at matalo ang Angola sa Dominican Republic na inaasahan natin, magiging 1-2, 1-2, 1-2 tayo. Sa quotient system ho yan, pag ang magiging basihan kung sinong papasok sa susunod na round. Ang pagbabasihan pong quotient system ay yung mga laban natin doon lamang sa ating katabla. So yung Italy at yung Angola. So sa kwentahan po ng ating mga statisticians, kailangan pong manalo ang Pilipinas ng 13 puntos kontra Italy para po tayo ang umangat doon po sa quotient system. So we need to win by 13 points at dapat pong matalo ang Angola. So Lakay Mayor, talagang ating kapalaran wala na po sa ating kamay maliban dito sa laban sa Italy na kailangan pa natin hindi lamang manalo kung hindi kailangan nating tambakan ang world number 10 na Italy. So mukhang mahirap po ang haharapin ng ating kuponan pero sabi nga nila habang pilog ang bula may pag-asa. So sana po lang huwag tayong mangiwi sa pagsuporta at patuloy po nating pakita rin po ng ating kupunan ang Gilas talaga. Lalong-lalo na sa harapan po ng ating mga kababayan. Gilas, haluan pa natin ng never say die ng Hinebra. Parang nawawala yun nawawala talaga yung ating yung never say die spirit ng Hinebra. Chairman Noli, sir, maraming salamat po at magandang umaga ulit. Thank you very much. Maraming po salamat, sir. Maraming po salamat. Habigan dating chairman ng Philippine Sports Commission, Noli Iyala. Coming. Ayan, Chota Reyes, coach Tim Cone. Ayan, di ba coach ng Hinebra si Tim Cone? Ayan, dapat pairahan natin yung never say die spirit. Laban. Alam mo Lakay, marami sa ating mga viewers ang mga nagre-react. Parang pinaglaruan lang daw tayo sa sarili nating bayan ng mga dayo. Sabi dito. Parang sumasama ang kanilang loob. Pero support pa rin natin kasi kailangan niya ng ating team ng Gilas. Kaya kahit 2 taon na tayo, sige, laban lang. Walang susuko. Malay nyo, sabi nga, bilog ang bola. Pwede bang dali si Jawo dyan sa makita man siguro makita man lang ang anino ng Jaworski dyan sa siguro makita man lang ang anino ni Jaworski dyan sa court sa Araneta mabubuhay ng loob ang mga players, mga fans natin, di ba? Parang sa LA Lakers, si Jack Nicholson parati nandun sa pag kami laro ang LA Lakers. Para ma-motivate yung kanyang So, sana iba ang Jawa. Kaya lang kailangan pa daw ng Gilas Pilipinas. Go pa rin. Flash Report. Abay, ano ba naman to? First day pa lang to Lakay. Dahil dyan po sa lungsod ng Maynila, nagkagulo sa isang mall sa filing ng Certificate of Candidacy at meron daw pong nahilo
Ala. Ayan, alamin natin ang sitwasyon dyan mula kay Nahilo dahil sa gulo? baka sa dami ng tao, Lakay. Ganun Baka dumagsa, nagsabay-sabay. Nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy. Lakay Dayo, Sister L, napakaraming gusto maglingkod sa bayan at nagsiksikan na dito sa filing ng certificate of candidacy. May nag-away na Lakay siksikan, may mga tulakan, nag-away, may dalawang senior na nahilo na mga dito sa yung ginagawa ng mga dito sila sa parking lot sa ikapitong palapag yung pinaka-parking lot bago ka pumasok. Ang dami naman, Boy. Boy, ito nasa video mo. Gusto mo maglingkod sa barangay lahat ang mga ito? Oo, Lakay. Nagsabay-sabay sila. Uy, grabe. Naku, Diyos ko. Ang dami nga, Boy. Parang nasa Araneta tsaka Philippine Arena Coliseum. Akala ko pila ng ayuda, hindi pala. Filing pa lang yan, ha? Magpapa ng gusto maging barangay official sa lahat ng mga ito. Akala ko eleksyon na, Boy. Oo. Sobra. At kanila, talaga yung pati yung polis na nagbabantay, talagang hirap ayusin. Yung mga kakandidato. Dahil sumasyak ako sa loob na kay, ang nagiging problema, nasa parking lot yung mga, inipon sila sa parking lot. Yung papasok ng mall, doon nila kinokontrol para hindi dumami yung loob ng mall. Pumasok sa pinakasilihan na kaya yung District 1, District 2 at District 4 ang kailangan magpa ng COC dito sa SM Manila. Marami nga. Ilang district yan? 4 na district? District? District 1, District 2, saka District 4 sa Sampaloc. Tatlong dalawang taga-Tondo. Ang sabi nga mga taga-Tondo na kayo, lahat kasi nang magpapal, siyempre sama-sama sila, ilang barangay yan, napakarami. Kaya ngayon pa lamang yung unang araw, talaga na nagkaroon na ng tulakan, hanggang sa siksikan, may nahilo. Halo-halo na rito nakita ko sa video mo, Boy. May mga matatanda at saka bata. Lakay. Lalo na kay kanina. Mula sa baba, aakit ka ng yung pinakataas sa taas. Ilang palapag yun. Kanina may kasama ako. Yung kasabi tumatakbo chairman, senior na siya. Hirap na, babae pa. Kaya inilalayan namin papakit sa taas. Yung iba naman, inipon sila dito sa sa 7 yung pinaka-parking ng SM Manila, dito sila naipon. Kaya nung pinapasok na sila. Pero malawang andyan na rin nakasalab na sila nagpapile na kanilang COC. Iba't ibang, District 1, 2, saka itabilang sinihan sa District 4. Karoon na nga, hindi na-control ang sabi ng ilang barangay na nakausap ko na kayo, mali ang sistema kung paano sila papasukin sa loob ng mall ng SM. Kaya yun ang kinakatwira nila. Pero maayos naman yung sinasagawa ng mga gwardiya ng SM kasi kinokontrol nila para hindi maipo sa loob ng SM Mall ng Manila. Kaya sabi ng isa sa mga taga-SM na marketing na bawal daw umupo sa sahig kapag siyempre Lakay, pagka nakapasok na naman, medyo malamig, sa sobrang umabot sila Lakay, alauna ng madaling araw, mga taga-District 2. Alauna, nakapila na dyan? Merong alas 4 na madaling araw. Ang bukas ng filing ng COC, alas 8 ng umaga. Kaya gano'n sila katagal nakapila at umabad at abang para lang mag-file na kanilang COC para yung iba tatagbong barangay official at meron pang barangay SK official. Alam mo, Boy, napansin natin na hindi na ayos yung pila. Sana inayos yung pila. Di bali umabot hanggang Luneta. Carros Boulevard. Ito siksikan Tama, okay lang Lakay po. Umabot hanggang Luneta para hindi lang siksikan. Sobrang talaga Lakay. Nakita may video na may simisigaw pa dyan na nagsigawan sila, dalawang lalaki. Ipapasok ng gate. Kala, mabuti na lang naawat ng polis.
Kala ko mabuntis ang Bakit kasi sila boy nagtutulakan? Lahat naman siguro makakapag-file, di ba? Gusto kasi nilang mauna. Kasi yung iba, una na madaling araw, nakapila na sila. Para lang lakay. Walang disiplina. Gutom na, kaya wala ng disiplina. Para malaki po, para bang pumipila ka ng ayuda. Ganyan na ganyan din yung nakita ko eh. Pagka pumipila ka ng ayuda, talagang dinadagsa. Ngayon, maraming gusto maglingkod sa bayan. Sana all. Oo. Tapos, mula Lunes hanggang Sabado, ang filing, at kanina nga, sinamulan na yung Comelec checkpoint. Sila Police Brigadier General Andy Dizon at kasama si Comelec Chairman George Garcia. George Garcia at ang ibang mga commissioner. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, sa Resido, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Grabe ha, alauna, alas 4 grabe, may nakapila na. lakay. Filing pa lang yan ha. Ang daming gustong maglingkod sa bayan, ano? Ay, sandali lamang po mahabigan. Babalikan po natin ang mga reports sa chill-chill lang. Ayan, ating Chairman Shirley Daes ng Barangay Camp Aguinaldo, Quezon City, Abay ko yung ading Salvador dyan sa Barangay Aluwa, San Isidro, Nueva Ecija, Abay, kumusta dyan? Chill-chill lang tayo, Chairman Elsa Bartolome ng Barangay Pinasling, Herona Tarlac, at Chairman Rex Cayanong. Mukhang tatakbo yung mga yan laki, ganun na nga. Chill-chill lang. At least, eto makilala natin ang mga ito, yung mga matitino ang mga ito. Tumutulong. Yes. Standby, Street Boy Gigolo number 8, Christian Manyo. Standby, Nicole Lopez. Nako, mga misis, Abay, paalala po sa inyo kung may extra tangke kayo ng LPG, abay, bumili na kayo dahil next week, next week po, next month. Abay, 2 piso ang LPG tataas per kilo, Ayan. So, misis, ayan, kung may extra tangke kayo dyan, ayan, bili na habang hindi pa tumataas. Oras, Sister L. 49 minutes after 9. RH number. Bayan. Oras, Sister L. 9:53 na. Ayan, standby po sa mga iba't ibang presinto. Kung saan po ang mga registration center sa mga tatakbong barangay at SK officials, candidates. Ay, alam mo ba, lakay, sabi dito, gusto kasi ng mga yun ng NMAX tsaka iPhone. Uy, wag tayong judger. Judger talaga yung term, no? Siguro karamihan naman ay gustong maglingkod talaga sa barangay. Baka talaga gusto nila kasi di ba lakay, marami talaga yung may puso as public servant talaga. Yung gusto makatulong, gusto ng improvement. Ako nga tatakbo sana ako sa amin wag kaso masyadong malayo lakay, nakakapagod kaya mag-jogging. Charot. Ayan, alam ko maraming matitino katulad ni ating Shirley Daes ng Camp Aguinaldo. Ayan, Kuyang Ading Salvador niya sa may San Isidro Neves, Barangay Aluwa. Wow. Ayan, at Kuyang Elsa Bartolome dyan sa Barangay Pinasling, Herona Tarlac. At yung donor natin ng Operation Tulong. Ang ating consistent donor sa OT na si Carex. Ayan, good luck sa inyong mga kuyang mga ateng. Report mo na kay Christian. Si Attorney Raymond Fortun, na bahagi ng cycling community, magsasampa ng patong-patong na reklamo laban doon lakay sa dating pulis na nagkasa ng baril at nanakit sa isang siklista. Wilfredo Gonzales. Ito dito kay Gonzales. Alamin nga natin ang detalye sa report. Good morning muna kay Attorney Attorney Sherwin Enriquez at Kuyang Dado Milegrito at mga brethren sa Katarungan Masonic Lodge. Good morning mga Kuyang. Hello po. Ganban ngayon Kuyang yung mga baril nyo. Huwag yung tago nyo muna May ganban po tayo. Alamin muna natin na detalye ng report mula kay RH8 Christian Manyo. Christian. Street Boy number 8. Asan Gigolo. si Gigolo? Gigolo number 8. Gigolo number 8. Ayan. Francis Arnaiz. Ayan. Anong number niya? Mga sikat na numero ng araw Toyota Days.
Jaworski number 7. Yung kanyang tandem partner, ayan, ang galing na ano nila. Tandem nila, Francis Arnaiz, number 8. Ayan. May research nga yung mga sinasabi mo, Lakay. Atoy ko, number 6. Ayan. Pero siya kilala ko, Lakay. Box Adornado, number 12 ba? O 11 si Box Adornado? Ayan. Anyway, sige, andyan na si Gigulo. Ayan, Gigulo number 8, Christian Manyo. Christian. Lakay at Sister L magsasampa nga ng patong-patong na reklamo ang batikang abogado na si Attorney Raymond Fortun na isang miyembro ng cycling community laban sa isang dating polis na nagngangalang Wilfredo Gonzalez na nag-viral sa social media dahil sa pagbunot at pagkakasa ng baril at pananakit sa isang siklista na nakaalitan sa bahagi ng Welcome Rotonda. Ayon kay Fortun, bagamat ayaw na magsampalakay ng kaso ng biktima, bilang civic duty sa bansa, siya ay magsasampa ng reklamo sa Land Transportation Office para suspindihin o tanggalan ng lisensya si Gonzalez dahil sa reckless na pagmamaneho at banta sa buhay ng siklista. Naghahain din ito ng reklamo sa PNP para nga tanggalan ng lisensya sa pagmamayari ng baril maging ang kanyang pamilya at reklamong conduct unbecoming of public official kung ito ay empleyado pa ng pamahalaan. Ayon kay Fortun, sa pilitan na pinaperma ng agreement ang biktima nang sila ay magkaayos umano ng dating polis na inamin na siya nagkamali at pinagbayad pa ito, Lakay, ng 500 pesos. Habang nag-upload naman ng video ay tinakot din umano at hindi na makikita ang viral video sa kanyang social media platform. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Yes, Lakay. Anong pangalan ng siklista? Hindi na nagpakilala? Natakot na hindi talaga? Hindi na, Lakay, pinao dahil natatakot para sa kanyang pamilya at ayaw na rin daw magsampa ng kaso. At kaya ayon kay Attorney Fortun, siya na ang maghahain ng reklamo, Lakay. Okay, maraming salamat. Street Boy number 8, Gigolo Christian Manyo. Okay, Lakay and Sister L. Hindi na siya makapag-extra ng maayos. Kala sabi mo, hindi siya nagpo-protesta. Your business is our business. Nako, Phoenix Petroleum, mas lumaki ang nawalang kita, ha? Sa unang bahagi ng 2023. Lumaki, di ba sunod-sunod niya yung taas presyo? Nalugi pa si Dennis Uy. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Lumaki pa ang nawalang kita sa oil firm na Phoenix Petroleum ng negosyanteng si Dennis Uy. Sa financial report ng Phoenix, iniulat nito na nawalan sila ng higit 2 bilyong piso sa unang quarter pa ng 2023. Mas malaki na sa higit 62 milyong piso sa kaparehong period noong 2022. Kung titingnan, lumobo na ng 3,200% ang nawalang kita sa Phoenix. Ayon sa oil firm, bumagsak ang kanilang revenues ng 63% sa higit 27 bilyong piso mula naman sa higit 76 na bilyong piso dahil sa mababang benta sa mga produktong petrolyo. Sa unang 6 na buwan ng 2023, nakabenta ang Phoenix Petroleum ng 756 na milyong litro ng krudo mula sa 1.6 na bilyong litro ng krudo noong isang taon. Maging ang gastos ng Phoenix ay bumaba rin ng 62% sa higit 28 bilyong piso dahil nakapagtala ang kumpanya ng pagbaba sa kanilang sales volume. Ipinunto naman ng Phoenix na ang average price ng mga produktong petrolyo ay mababa rin sa unang ilang buwan ng 2023 dahil bumaba rin ng 24% ang presyo nito sa Dubai crude o sa pandaigdigang merkado. Una rito, sinabi rin ng Phoenix na babawi ang kanilang negosyo ngayong taon mula sa latay ng Russia-Ukraine war at ng COVID-19 pandemic. Sa kabila ng mga hamon sa kanilang negosyo, sinabi ni Phoenix Petroleum President Henry Albert Fadulion na patuloy silang umaasa na gaganda na muli ang takbo ng kanilang negosyo. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 57 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. At alam mo, Christian Gigolo Manyo, ha? Minsan talaga... Beshi, Gigolo ka na. Alam mo, dapat
konting, ewan ko nga ba kung anong dapat nating gawin, ha? Minsan maubos talaga ang pasensya mo kasi, minsan kasi katulad na lamang yung yung mga namamalimos po mahibigan sa kalsada. Minsan talagang gusto mo magbigay kaya lang wala kang barya na maibigay. Abay pagka hindi mo nabigyan yung mga bata, gagasgasin yung kotse mo. Oo. Yung iba lang alakay, tutukukin nila ng malakas. Ayan, nakakatakot yung mababasag yung pagkatapos magpapark kang ganun, wala naman pagpark mo, wala. Pero pagka paalis ka na, ganap bigla na may ganap. susulpot. Ganap na ganap, kaway-kaway. Alam mo tayo, konting pasensya talaga may pagkaganyan mga sitwasyon. Ayan na. Maasar ka pero wala. Kung daanan mo sa init ng ulo, ayan na. Alang mapatulan mo yung mga bata, dapat mga may ganyan. Yan ang hanap buhay nila. Kaya talaga kailangan ng mahaba at matinding pasensya. At pangunawa, Yes, Sister El. Anong mga dapat intindihan ng mga magpa-file ng COCs? Oo, dahil nga may kanina dyan sa SM Manila, meron na palang nagkagulo dyan ng mga... Bigyan mo sila ng warning, paalala. Sa mga maghahain po ng kanilang Certificate of Candidacy, meron pong paalala ang Commission on Elections. Anong sabi ni mga George? ipinagbabawal lakay. Ito, election period, batay sa resolution number 10905. Dahan-dahan. Kabilang dito lakay ang maagang pangangampanya at vote bawal. Buying o vote selling bawal. Bawal na ba mangampanya ngayon pagka nakapag-file ka na ng COC? Oo, lakay yata. Maagang early campaign. Di ba may bawal daw campaign period naman yan? Oo, mayroong campaign period. Mayroon niyang specific date lakay kung kailan magsa-start at kung hanggang kailan lang mag-i-end yung pangangampanya. Ito, tandaan nyo pa, pagdadala ng firearms, nabanggit na natin to kanina, at iba pang deadly weapons sa mga pampublikong lugar at paggamit ng security personnel o bodyguard ng mga kandidato. Ayan. Kasi minsan may mga bodyguard. Yung may mga daming julalay, gano'n. Tapos, Howie boys. bawal din ang paglipat ng territory of precinct. Yung lumilipat lakay ng mga mga flying voters, palipat-lipat na establishments ilang ng beses bagong nagpaparehistro. Kayo, manananggal? Tapos, paglikom ng pondo sa pamamagitan ng ito lakaya, yung sayaw daw. Lotteries. Fundraising. Cockfights. Ayan, alam niyo, sabong. Ayan, bawal daw yan yung sa mga sabungan at iba pa. Kasama rin yung pagbabanta o intimidasyon sa sinumang election official, illegal na pagpapalaya sa mga bilanggo bago at matapos ang eleksyon at ang suspensyon ng local elective official. Ayan. Meron nangyayari ganun lakay, no? Yung sa mga preso. Tapos boboto, tapos papasok ulit. Bawal yan. Yung nangingidap, nang-hold up. Ayan. So, yun po. Tandaan natin yung aking mga binanggit para wala tayong sisihan sa dulo at wala tayong excuse na hindi nyo alam. Ayan. Ikaw parang Romel Cabanela, tatakbo ka ba? Ikaw parang Vic, di ka ba tatakbo dyan sa may Santa Cruz? Ayan. Talagang kabisado. Ikaw lakay. Mayor ka Mayor ka ng Star City mayor hindi po pa natatalo tayo, sila. Forever mayor po siya. Turn over ko na. Abonado na ako masyado. Kanina mo naman ito turn over. Walang ira. Kasi napakaliit naman ng Star City. Ayan. Hingin natin sa DILG. Ayan. Hingin tayo na ira. Kay BIR. Ayan. Good morning, Kuyang Commissioner June Lumagi. Abay, kumusta na po kayo, ha? Good morning, Kuyang Neil Panaligan at Kuyang Owen De Vera. Ayan. At siyempre, congrats kay Musursipul, Gerald Tom Rentoy at siyempre, sina Kuyang Nick at lahat po ng mga organizers. Of course, dating Immigration Commissioner, Attorney Siegfried Mison. Successful yung kanilang fundraising kahapon, golf tournament dyan sa veterans para sa Gerald Mison sa Peña Francia Golf Fellowship. At ito ay inorganize ng Manila Bicol Golfers Association. Ayan, Kuyang Jorons, ayan. At Kuyang Jerome at lahat ng mga nandyan. Ayan, at successful yung kanilang fundraising golf tournament. At nga pala bukas, ha? Ayan, maraming salamat sa mga brethren natin sa Traveler Square and Compass Club. Kuyang Mr. President, Mr. Willie Bonilla, abay pupunta sila rito bukas sa Sister L. Yung
yung off mic yung katas ng kanilang pag-golf tournament, fundraising, ayan, ibabahagi nila, i-session nila dito sa DZRH Operation Tulong. Ayun. No, kaya Maraming lalong salamat pinagpapalala kayo, di ba? More blessings. Yes, share your blessings. Yes. Ayan. At mas marami blessings ang papalit. Yes, Ayan. totoo naman yan, Lakay. Ayan. Huwag po tayo maging Correct. madamot. Kaya share your blessings. At yan na mga ang kabuan nating mga balitan talakayan sa ating palatuntunang damdaming bayan. Stay safe. It's a holiday. Holiday. Ako po si Dayo Makalma. Sister El po, Elaine Apit. Ingat po tayong lahat. God bless po. DZRH Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, May Binauhan. Bye-bye. Una